isang kapatiran natin doon na na-save doon sa dako ng Australia, si Brother Ben. Siya po mga minamahal may aneurysm. At pagkatapos sinugod sa ospital, biniyak ang ulo mga minamahal. Noong time na yun, nandito po ako mga kapatid. Sila po ay tumawag sa akin video call. So gusto nang ipag-pray. So nagpa-counsel sila, gusto nang ipag-pray. Yung last time na tumawag sila, mga minamahal, yung pong si Brother Ben nasa ICU at wala nang pag-asang mabuhay. So ang sabi ng doktor, tanggalin yung life support para mamatay na siya. Mga minamahal, bago tanggalin yung life support, tumawag po sila dito sa akin sa Cebu. So sabi nila, Kuya, pwedeng ipag-pray na mo siya bago namin tanggalin yung life support. Dahil pag tanggalin yung life support, mamamatay na siya. Ibig sabihin, tapos na. Pero ang mahal na Panginoon ay Diyos na makapangyarihan. Amen. So yun ang sabi ng doktor, yun na lang ang last. Ipag-pray na lang siya bago tanggalin ang life support. Pero ang Diyos natin, mahimalang Diyos. Amen. Pag-pray mga minamahal. From here, mga minamahal, sa dako ng Australia, pag-pray at pagkatapos tinanggal ang life support, binuhay siya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ngayon mga minamahal, nagbabalik na sa kanyang dating routine ng kanyang buhay. Amen. Malakas na malakas, dumadalo, walang absent sa gawain, purihin ang ating mahal na Panginoon. Normal. Amen. Kaya ganoon na lamang kanyang pasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating paglilingkod na ito, totoong may Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Last month, mga minamahal, yung aking sister tumawag sa akin doon sa Australia. Yung aking brother, isinugod sa ospital dahil sa kanyang heart failure. Pagdating sa ospital, ina-ICU yung aking brother sa ICU. Hirap na hirap. So, pinag-pray ko siya doon. Pagkatapos, the following day, sabi ng doktor, kailangan siyang operahan, angioplasty. So, yung angioplasty, maminamahal, gagalawin yung kanyang puso. So, pinag-prepare sila ng almost 500 to 700,000 pesos. Wednesday, yung schedule ng kanyang operation, alas 9 ng umaga. So mga minamahal, before 9 o'clock, tumawag sila sa akin doon sa dako ng Australia, ang aking brother, para ipag-pray before siya ipasok doon sa operating room. So 8:30 ng umaga, so 30 minutes bago ipasok sa operating room, pinag-pray ko yung aking brother, mga minamahal, to the leading prayer ng ating beloved pastor. Pagpasok niya sa operating room, mga minamahal, nandoon na yung mga nurse, nandoon na siya. Isaksakan na lang siya ng anesthesia. Sabalit kinansel ng doktor ang operasyon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos mga minamahal, sabi na, anong gagawin namin? Sabi ko, lumabas kay hospital. O nagpaalam sila sa doktor. Sabi ng doktor, sige, pwede kitang palabasin. Pero lumakad ka muna ng 6 minutes. Pag hindi ka hiningal, pauwiin kita. So sa yung aking brother, sinundan siya ng mga nurses. Naglakad siya na naglakad. Sabi ng mga nurse, mga minamahal, tatay, ang sabi po ng doktor, maglakad lang po kayo ng 6 minutes, hindi naman 1,000 steps. Kami po ang hinihingal sa inyo eh. Amen. So mga minamahal, at that very moment, mga minamahal, pinalakas ng Diyos yung aking brother. Amen. Sa yun, pinauwi siya. Could just imagine, nakaprepare na yung pera, nakaprepare na yung operating room, nakaprepare na yung doktor, pinagpasting na siya. Nandoon na yung mga nurses, nandoon na, nakabihis na siya para operahan. Mga minamahal, subalit ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, ay totoo. Amen. Ngayon, napakalakas na aking brother, balik sa kanyang trabaho. Parang walang nangyari. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Bago ako tumulak ng Australia, mga minamahal, yung aking mga testimonyo, nagkaroon ako ng sakit sa puso. So, enlargement of the heart, sabi ng doktor, nung in-x-ray ako, dahil gusto ng kapatid ko, ipa-x-ray ka namin. ECG, pinagbigyan ko na lang para wala nang problema. Nagpasting ako ng 3 days absolute dahil nagmamanas ako. Laki ng manas ko, laki ng paa ko, hinihingal ako. Yung kwarto namin, napakalit ng kwarto namin. Pag pumasok ka sa CR, pagbalik ko, hinihingal ako. Hindi ako makatulog. Magdamag ako nakaluhod, nakaganon lang ako, hindi ako natutulog. Bumili ako ng rocking chair para ganon, mahiya. Hindi ako pwedeng matulog, mga minamahal, hinihingal ako. Nagmamanas ako, ibig sabihin talagang mamalubha. Sige, tumulak ako ng Australia. Pagdating ko ng Singapore, alos, babuyan ako ng buhay sa Singapore. Hindi na ako makalakad. Naiga na lang ako, umiyak yung aking beloved wife. Gusto mong pagkain, sabi ko, wala akong ganang kumain. 2 kutsara lang, hindi ko, ayaw ko na. Sabi ko, sige, go, tuloy tayo. Mga minamahal, napakabait ng Diyos, amen. Before mag-anniversary, mga minamahal, kahabagan ng Diyos, nag-longer fasting po ako, mga kapatid.
Nagpasting ako ng tuloy-tuloy. Mabot ako ng 15 days, mga minamahal. Pagkatapos anniversary, naghakot kami ng ricer. Tumutulong pa ako magbuhat. Pinagmamasdan ko yung aking sarili. Hindi na ako hinihingal ang bibigat ng ricer. Wala pa akong kain. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Dati, sabi ng beloved wife ko, Biblia lang ang dalhin mo. Dahil hindi ko man, wala akong makadala. Biblia lang. Siya ang kargador. Siya naghahang ang kargador ko. Mga minamahal ako, Biblia lang hawak ko dahil hinihingal nga ako eh. Pag lumakad ako, hinto. Mga minamahal, parang sasabog yung dibdib. Hindi ko makipakawarin. Pero kabagan ng Diyos, mga minamahal, totoong pinagaling ako ng ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Amen. So confidence in God's promises. Ibig sabihin, mga minamahal, our ultimate confidence, mga minamahal, comes from trusting, mga minamahal, that God's word is true. Ever say amen? Amen. Confidence, mga minamahal, our ultimate confidence, mga minamahal, comes from trusting that God's word is true. If we be assured, mga minamahal, of that, mga minamahal, we can be, or we can endure, mga minamahal, any trials we face here in earth. Ever say amen? Amen. So we can, mga minamahal, face any trials, mga minamahal, in this earth, knowing, mga minamahal, that God has ultimate promise, mga minamahal, waiting for us in heaven and in earth. Ever say amen? May mga pagpapalang ibigay ang Diyos sa atin. Ever say amen? So why can I be confident in God? Kindly open your Bible from the book of Jeremiah. Verse natin. From the book of prophet Jeremiah, chapter 32, verse 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 22, ang talata 27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin? Everybody shout, praise the Lord. Sino ang nagsabi, mga minamahal, ang Diyos mismo? Everybody say amen. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay na mahirap para sa akin? Ito po, mga minamahal, meron bang mahirap na bagay para sa Diyos? Meron bang imposible sa mahal na Panginoon? Ito ang sabi ng banal na kasulatan, there is nothing impossible to Him. Everybody say amen. It was the Lord Himself spoke the possibility of impossible things becoming possible. Everybody say amen. Ang Diyos mismo nagsabi, in God there is nothing impossible. Amen. There is anything too hard for me. Sabi ng mahal na Panginoon, meron bang mahirap na bagay para sa akin? Meron bang mahirap na bagay para sa Diyos? Tanungin natin minsan ang ating sarili, meron bang mahirap na bagay para sa Diyos? Mismo ang Diyos ang nagsabi, meron bang mahirap na bagay para sa akin? Sabi ng Panginoon. Amen. Habang nanonood ako sa ating gawain, na-bless ako sa mga testimonyo. Anong sabi ng isang kapatiran natin dito na nag-testify? Dahil wala na siyang pag-asa, sabi ng doktor sa kanya, sabihin mo na lang, ingnan lang si Manong, maglingaw-lingaw na lang siya, pakita na lang siya mga chicks diha. Amen. Ibig sabihin, wala na siyang pag-asang mabuhay. Pero dito, mga minamahal, naglingkod sa Diyos, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Kaya sabi po ng Biblia, you can be a verse from the book of, isama natin yung Psalm 121 verse 8. Sige. From the book of Psalms, chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall be afraid? Psalm 121. Psalms chapter 121, verse 8. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Dito po sa mga saklat ng awit, Kapitulo 27, talatay 1. Ang Panginoon ay aking liwanag at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Psalms, mga awit, Kapitulo 121, ang talatay 8. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panong ito at sa magpakailan paman. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So you can confident in God because, sabi po mga minamahal, because He promised to watch over you and protect you. Everybody say amen. He promised to watch over you and protect you. The faithful child of God is under the Lord's protection and watchful care. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. So ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, protect you. Your confidence comes, mga minamahal, not from your physical circumstances, mga minamahal, but from the inner assurance that God is by your side. Everybody say amen. Ang Diyos ay nasa tabi natin, kasama natin ng Diyos. He will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iiwan ng Diyos, ni pababayaan ng ating mahal na Panginoon.
Ito sabi ng Biblia, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Everybody shout, praise the Lord. Amen.